Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay si Brother Ricky Fuentes, isang ministro ng Kingdom of Jesus Christ under sa pamamahala ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat ang aming pong buong organisasyon ay nagpapasalamat sa lahat na narito ngayon na sumusuporta po at nakikiisa sa KOGC. Maraming salamat po, ma'am, sir, sa inyong lahat. Hindi ko man kayo kilala, hindi man kayo membro ng aming paglilingkod, pero nagpapasalamat kami sapagkat nadama namin ang inyong pagmamahal, pagsuporta sa KOGC. Sa paglilingkod namin, tinuruan kami ni Pastor na kung ano ang tama, yun ang gagawin. Yun ang sasabihin. Ang ginawa nila sa aming paglilingkod ngayon, sa aming compound, para na talaga kaming kinahasa. Isipin mo, binastos nila ang aming banal na lugar. Mga kapatid, yung nilapastangan nila ang banal namin na dako. Yung katedral namin, yung stage ng aming katedral kung saan nangangaral ang aming mga pastor. Para sa aming banal na lugar yun. Kahit kami nga, hindi basta-basta pwedeng umapak doon. Pero dahil sa kakahanap nila kapastor, pati doon sa ilalim ng sahig, kaya mayroon din sa na-detect na heartbeat, mga kapatid, sinira nila yung stage. Talagang minasak nila. Masakit sa puso namin yun. Yung ginawa nila. Hindi kami violent na tao. Mapayapa po kami. Alam po ninyo yan. Pero dahil sa ginawa nila ngayon, alam namin, buti ngayon mayroon kami nakitang kakampi. Pero naramdaman namin sa Davao, wala na kaming kakampi, wala kaming mapupuntahan. Pulis, kalaban na namin. Ang Armed Forces of the Philippines, walang ginawa. Mga kapatid, ang Senado, ang Kongreso, wala. Wala kaming kakapan. Kayo na lang, mga kababayan. Ang gugulo, ano bang kalaban-laban ng babae o lalaki na mga misyonaryo? Naka-helmet sila, yung pananggalang nila, kita ninyo. Ang wonder is, bakit sisipain mo pa? Nakadapa na yung tao. Mga kapatid, dito natin makikita, yan ay reflection lang ng leader, ng kanilang leader. Nalang iba kundi si Bongbong Marcos. Malaki ang pananagutan ni Bongbong Marcos sa ginawa na ito. Hindi niya alam, akala nila, ang paglilingkod na ito ay ordinaryong paglilingkod. Ang paglilingkod na ito ay hindi po ito gawa ng tao. Ito'y paglilingkod na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon pong judgment na darating. Pero marami nagtatanong, bakit daw hinayaan ng Diyos? Kung totoong ang Diyos sabi ng lilingkuran, bakit hinayaan na mangyari ng ganito? Mga kapatid, katulad din sa panahon ni Jesus Christ, bakit hinayaan din ng Ama na ipako sa krus? Sa nangyari sa amin, handa-handa kami tanggapin ang lahat ng ito. Ito ay pagsubok sa amin. Pero ito lang ang dapat namin ipaalam sa iyo, Bongbong Marcos, at sa iyong buong gobyerno na napakasama. Alam namin, Bongbong Marcos, General Marbel, General Torre, pakinggan mo to. Alam, ikaw, Abalos, tandaan mo to. Alam namin na ililigtas kami ng aming Panginoon. Pero itong tandaan mo, ito sasabihin namin sa inyo, iligtas man kami o hindi sa pagkakataon ito, hindi kami titiklop, hindi kami
patak ng aming dugo. Anyway, wala naman kami dapat na, kasi parang pinatay nyo na rin kami. Nung nilusok nyo ang aming compound, binalahura nyo ang aming compound, para na rin nyo kaming pinatay. Kaya, kahit anong gagawin ninyo, hindi kami titiklop, hindi kami yulukok sa injustices. Kung kailangan magbuhis kami ng buhay, handa kami, handa na kami. For us, is a badge of honor to die for this cause. Akala niyo, matatakot niyo ang bansang kaharian? Patayin niyo man kami lahat, hindi kami susuko sa inyo. Hindi kami magpapasama sa napakasama mong gobyerno. Ngayon, BBM, nakikita mo. Hindi ito taga-QGC. Hindi ito taga-kita mo, Jesus Christ. Bumuto din ito sa iyong noon. Pero ngayon, sumisigaw sila na bumaba ka na. 24, hanggat hindi ka bababa, wala kang kapayapaan sa isip mo. Tandaan ko yan, BBM. Tandaan ko yan. So, kaya uli, nanawagan tayo sa ating mga kababayan, mga Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Mga kapatid, mahal natin ang bansang ito. Kaya si Pastor, inalay niya ang ministry. Nakita naman ninyo kung paano ang pag-alay ni Pastor sa Isiminay, para sa mission building. May nakita ba kayong tao na kumalaban sa CPP and PNDF na walang takot? Si Pastor Apollo Kibuloy lang magawa niya. Yan ang salot ng Pilipinas. Pero tingnan nyo, walang senador, walang congressman, walang presidente noon, maliban lang kay Tatay Digong. Takot kayo lahat sa CPP and PNDF. Pero nung si Pastor at si Pangulong Rodrigo Duterte nanindigan laban sa CPP and PNDF, bumagsak ang kilusan ito. Ngayon, ano nangyari? Hinuhay naman ninyo. Magkasama na kayo. Kaya ngayon, binalikan niyo si Pastor at si Tatay Digong. Pero hindi kayo magtatagumpay. Kasi nandito ang mamamayang Pilipino. Ito ang tunay na kakayahan sa Pilipinas. Kaya kami nananawagan sa lahat ng Pilipino na nandyan pa sa kanilang mapamamahay. Kung tunay kayong may malasakit sa ating bansa at pagmamahal, sumama na kayo dito. Dire-diretso na tayo. Hindi tayo ito hanggang hindi bababa. Sa mga Justisya! Justisya! Sinimulan nyo, tatapusin natin. Tatapos sa inyo. Kaya, muli, nagpapasalamat po kami sa inyo lahat. Salamat po sa nandito ngayon, sila Tony Harry Roque, sila Sandra Kang, lahat ng mga nandito kanina mga kapatid.
sa inyong lahat na mga ordinaryong Pilipino, maraming salamat po sa inyo.